Dalawang bagong commissioner ng COMELEC ang itinalaga ng Pangulo isang araw bago ang pagsisimula ng campaign period bukas. Asahan na rin ang pahigipik ng komisyon lalo sa mga campaign poster na hindi susunod sa patakaran. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky, ayon sa COMELEC ay sakto lang ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa dalawang bagong commissioners nila. Makakatuwang daw nila ito sa paghahanda sa eleksyon, lalo't simula bukas ay simula na po ng kampanya para sa national positions. Isang araw bago magsimula ang kampanya para sa national elections, nagtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng dalawang bagong commissioner ng COMELEC. Sina Attorney Maria Norina Tangaro Casingal, Head ng Legal Department ng COMELEC, at Attorney Noli Pipo, Director ng COMELEC Ilocos Region. Pinasalamatan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang Pangulo sa pagtatalaga ng tinawag niyang COMELEC Insider o mga dati nang naninilbihan sa COMELEC. Agad nanumpa si Casingal kanina, habang sa Miyerkules naman si Pipo para daw agad makapagsimula ng trabaho. Ang inappoint ng ating kagalang-galang na Pangulo ay isang insider. Si Director Nori ay napakatagal na nating director ng Law Department at matagal na rin siyang nasa Commission Election. Makakaasa kayo na susuportahan ko lahat ng projects ni Chairman at kung ano ikakabuti ng komisyon. Sa pagsisimula naman ng campaign period bukas, nakatakdang magsagawa ng pagbabaklas ang COMELEC sa mga campaign poster na hindi sumunod sa wastong sukat at wala sa loob ng common poster area. Sa March 28 pa ang campaign period ng local candidates kaya hindi muna raw babaklasin ng COMELEC ang kanilang mga poster. Simula bukas, pag may mga nakitang illegally posted, tanggal ng tanggal. Pero sa mga susunod na araw, ay mag-i-issue na tayo ng mga notice. Yung lahat ng election officers namin, mag-i-issue ng notice sa lahat ng kandidato na may illegally posted materials, yung mga pagkalalaki doon sa public properties, na itanggalin yan within a period of 3 days. Yun na nakalagay sa batas. At pag hindi tinanggal, kakasuhan namin ng election offense. And at the same time, disqualification. Sabi ng COMELEC, hindi nila mababaklas ang mga campaign materials na nasa private property. Pero paaalalahanan daw nila ang mga kandidato. Especially kapag talagang nakita natin, sobra namang inaabuso eh. Hindi naman yung property owners ang aming sinulatan eh. Yung kandidato naman yung sinulatan namin eh. So kahit paano, magkatingin na lang tayo kung kakayanin nila na yung aming show cause orders at hindi sila magpapaliwanag. Kailangan din ng biodegradable o environment-friendly na campaign materials alinsunod sa regulasyon ng COMELEC. Ang grupong Eco-Waste Coalition nagtipon sa harap ng COMELEC para suportahan daw ang hakbang na gawing makakalikasan ang kampanya. Kaya inihikayat namin ang mga kandidato maglagay ng magkabit lamang sa tamang lalagyan, sa tamang posting areas, maggumamit ng mga reusable materials, and recyclable materials. Sa bisperas din ng campaign period, umatras si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa pagtakbo bilang senador. Sabi niya, ilan sa naging konsiderasyon niya ang resulta ng mga surveys at kakulangan ng makinarya. Naroon ang COMELEC chairman para tanggapin ang withdrawal ni Lee na hindi na raw matatanggal ang pangalan sa balota, lalo 20 million ballots na ang naimprenta. Mananatili po yung pangalan niya sa balota at kung sakali po, ang magiging boto niya kung may matanggap siya mga boto ay considered stray. Baliwala po lahat yung boto niya. Sa aking pag-iikot, sa aking pakikipag-usap, napagtanto ko na talagang kulang na kulang po ang oras at kulang na kulang po ang aking makinarya para maipaabot sa ating mga kababayan yung atin pong mga ipinaglalaban. Vicky, maaga pa bukas ay mag-iikot na po ang COMELEC para tiyakin na sumusunod ang mga kandidato sa pagsasabit ng kanilang mga campaign materials. Yan muna po pinakahuling ulat mula dito sa COMELEC. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.